magandang hapon sa inyong lahat. Ang pag-usapan naman natin sa video ito guys, ay kung paano nga ba mawala ang watermark ng KineMaster. So, bakit nga ba natin gusto na mawala ang watermark ng video na ini-edit natin? So, para sa akin guys, mas maganda talaga na walang watermark ang video na ini-edit natin. Syempre, para naman guys, hindi masyadong halata kung saan tayo nag-edit, 'di ba? So guys, hindi ko na 'to patatagalin. Ayan, kung ikaw ay bago lang or napadaan lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Syempre, like mo na rin at hit mo yung bell button sa baba, ayan, para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Okay guys, mag-umpisa na tayo. Let's start. Ayan guys, so unang-una natin gagawin guys, pupunta lang tayo sa KineMaster. Pero dapat may video na kayo na nakahanda guys, may inedit na kayong video dito nga sa ating KineMaster. So guys, papakita ko sa inyo yung aking video na inedit dito sa KineMaster. Meron pa siyang watermark guys. So ito kung makikita nyo guys, ayan sa gilid sa kanan, meron siyang watermark ng KineMaster at hindi siya dyan maalis hanggang sa may upload nyo siya, meron siyang ganyan. Pero guys, dito sa tutorial natin, aalisin natin yung watermark ng KineMaster bago natin siya i-upload. So ganito lang yan guys, back tayo. Punta naman tayo dito sa ating KineMaster guys. Ayan. Wait lang natin. Maganda talaga guys na malinis yung video natin. Wala siyang watermark para hindi naman medyo halata sa ating mga viewers na kung saan tayo nag-edit ng ating mga video. So, ito guys yung aking video na yun, yung pinakita ko sa inyo. So, ang gagawin lang natin guys, pindutin lang natin tong 3 dots dito sa kanan guys, sa tapat ng video. Pindutin lang natin yan. Tapos, pipiliin natin itong duplicate. So, ayan guys. Dito sa duplicate guys, ang pipiliin naman natin ratio ay 9:16. Ayan. Yung size ng TikTok ng Reels. Ayan guys. So, wag kayong mag-alala guys kasi kahit 9:16 yung ating pinili, hindi pa rin magbabago yung ratio nung pinakang video natin. So, ito guys, tingnan nyo. Piliin ko ang 9:16. Then, pindutin natin ang duplicate. So, dito sa may copy guys sa hulihan, ito yung ating pipiliing video. So, pindutin lang natin yan. Doon sa pinakang video natin, ay wala yung watermark ng KineMaster guys. At naayun siya sa itaas. Kaya lang, meron siyang itim dito sa taas. Tapos sa baba, nagkaroon siya ng black. Ayan guys. So, ang gagawin natin guys, para mawala yung black na yan, syempre, isave muna natin siya guys. Ayan, pindutin lang natin tong save dito sa itaas guys. Ayan, pindutin lang natin tong save sa itaas. Ayan. Tapos, pindutin natin tong save. Ayan, wait lang natin. Ayan guys, nakasave na siya. So, back tayo. Punta tayo sa ating gallery. So, ayan, hanapin ko lang yung aking mga photos. Ayan guys. So, na ito siya. So, ayan guys, kung nakikita nyo, ito yung isinib natin. Nasa taas yung kanyang logo, yung nasa taas na yung watermark ng KineMaster. Kumbaga dito sa isa guys, ayan, magkapareho lang naman yung video yan. Kung napapansin nyo guys, doon sa pinakang video niya, naandun yung watermark ng KineMaster. So, dito sa isa, ito yung i-upload natin guys. I-crop lang natin guys to. Alisin natin yung
kay Master doon at saka itong black dito sa ibaba at saka sa taas. So, sa ibang vlogger guys, nakita ko na gumagamit pa sila ng ibang application para makrop itong video na to para maalis itong kay Master doon sa unahan at saka itong black na to sa ibaba at saka sa itaas. Kaso guys, napansin ko pwede rin namang i-crop pala dito sa cellphone natin ito. Pero nagkaigi din naman guys kasi hindi naman nabawasan yung video ko at kompleto naman guys. Walang nangyari sa aking video na kung ano pa man. Pwede rin pala kahit hindi na ako gumamit ng ibang application. So, tinry ko lang naman guys. Ganito lang yan guys. Pindutin natin itong edit. Ayan. Tapos, pindutin natin itong crop. Ang pipiliin nating ratio dito guys ay yung sukat ng ating video 16:9. Ayan. So, hanapin natin guys. Marami din ditong ratio guys. Kanya-kanyang size yan. Pero ang video natin ay size ang size niya ay 16:9. Kaya 16:9 ang ating kukunin na size dito guys. Ayan, click lang natin. So, kung nakikita nyo guys, nag-fit siya doon sa video natin. Nag-swak siya doon sa pinakang video natin. Ayan guys, then para makita natin, pindutin lang natin tong done sa ibaba. So, ayan guys, kung nakikita nyo na wala na yung watermark ng KineMaster. Ayan, yan na lang yung pinakang video natin ang natira. Ayan guys. Then, isi-save lang natin siya guys. Hintayin lang natin. So, ayan, successful na. So, ayan guys, kompleto pa rin yung aking video. Ayan, wala naman siyang nabawas. Walang nadagdag. Ganun pa rin yung video ko. Ang nawala lang guys ay yung watermark ng KineMaster. So, ayan guys, kahit hindi na pala tayo gumamit ng ibang application para lang makrop siya yung watermark ng KineMaster. So, ito guys, ganun lang kasimple guys. Kung may natutunan ka sa video ito guys, don't forget to like, share, and subscribe.